Una sa detalye ng ating balitang probinsya mga kabayan, pinabura ng Comelec and Bank ang inihaing motion for reconsideration ni Cotabato City former Mayor Attorney Santiago Gianni Sayadi para sa isang judicial recount kaugnay ng 2022 elections. Habang ang MR ng kampo ng Mayor Muhammad Ali Bruce Matabalaw sa kaparihong order ay tinanggihan ng Comelec and Bank sa pamamagitan ng butong 7-0. Ang impormasyong ito ay mula sa Facebook post ni former Cotabato City Administrator Attorney Jarisa Gianni. Sa panig ni Honorable Matabalaw, wala pa silang natatanggap na kopya may kaugnayan sa nabanggit na usapin at minabuti nitong huwag muna magbigay ng anumang komento sa publiko. Balitang Probinsya. Samantala mga kabayan, naghain ng resolusyon sa Deputy Speaker Attorney Omar Yasser Crisostomo Sema sa Bangsamoro Transition Authority o BTA na humiling ng extension para sa transition period ng Bangsamoro Government. Ito ay matapos na magdesisyon ang Supreme Court na paboran ang posisyon ng mamamayan ng Sulu na humiwalay sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao sa pamamagitan ng plebisito noong 2019. Ayon kay Honorable Sema, marami ang dapat ikonsidera sa desisyong ito ng Supreme Court dahil naapektuhan ito ang kabuang programa ng gobyerno para sa decommissioning ng MNLF at MILF kombatan sa Sulu, kabilang narito ang mga programang nakapaloob sa GPH, MILF at 1996 GPH MNLF Peace Agreement. Marami pa niyang programa ang hindi ganap na naipatupad sa Moro Fronts kung kaya't humiling ito kay President Bongbong Marcos Jr. sa Senado at Kongreso na ikonsidera ang kanilang kahilingan. Noong September 24, 2024, nag-umpisa na magsagawa ng signature campaign bilang bahagi ng People's Initiative ang youth sector ng Bangsamoro at civilian sector sa lalawigan ng Sulu upang patunayan na ayaw nilang bumitaw sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Balitang Probinsya. Samantala mga kabayan, oras natin, ganap na pang alas 6:30 na po ng umaga. Dumako na naman po tayo sa iba pang bahagi ng ating mga balita sa atin ng Balitang Pambansa. Balitang Pambansa. Una sa detalye ng ating Balitang Pambansa mga kabayan, tinulukan na ni Senate President Chis Escudero ang usapin hinggil sa kudita na layong patalsikin siya sa pwesto. Ayon kay Escudero, chismis lang ang mga aligasyon ng kudita hanggat hindi nagkakatotoo. Sa ambos interview sa Malacanang, sinabi ni Escudero na kabisado niya na ang mga rumors sa 9 na taon niya sa Kamara at 14 na taon sa Senado. Sa tanong kung secure ito sa kanyang posisyon, sinagot ni Escudero ang pagiging Senate President maging ang pro tempore at chairmanship ng mga komite ay nakadepende sa patuloy na tiwala ng mayorya. Kung maalala, may usap-usapan sa Senado na mayroon umanong nilulutong kudita laban kay Escudero at si Senator Jingo Estrada naman ang umano ipapalit sa kanyang pwesto. Balitang Pambansa. Samantala mga kabayan, pasok na sa threshold ng plunder o pandarambong ang findings ng irregularity at disallowance ng Commission on Audit sa paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President sa ikalawang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability o call sa issue ng budget ng OVP. Binigyan diin ni Committee Chairman Joel Chua na mayroong sapat na rason para silipin ang confidential expenses dahil sa nakakaalarmang ulat ng misuse o maling paggastos ng napakalaking halaga. Binanggit ni Chua ang Notice of Disallowance number 2024-002-100 na inilabas ng COA para sa mahigit 73 million pesos o halos 60% ng 125 million pesos na confidential funds na inilaan ng OBP noong 2022. Wala pang kalahating buwan ay naubos ang ang 125 million para isa ilalim sa surveillance ang 132 lugar. Bukod dito sa 500 million pesos na CIF noong 2023 ay 10% o 51 million pesos lamang ang pinahintulutan ng COA at ang 125 million pesos per quarter sa loob ng unang taon o 3 quarters ay kunestyon sa Audit Observation Memoranda. Samantala, muli namang iginiit ni Chua na ang ginagawang pagdinig ay hindi isang uri ng political attack sa isang individual.
Madali umanong may paliwanag kung bakit iniimbestigahan ng Kamara ang posibleng gap sa regulasyon ng confidential funds, lalo na kung susuriin ang mga ulat. Balitang Pambansa. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, isayos ang inyong mga orasan. Ganap na po alas 6:33 na po ng umaga. Dumako naman po tayo sa iba pang bahagi ng ating mga balita. Mga balitang nakalap ng ating mga kasamahang Kings reporter mula sa labas ng ating himpilan. Umagang balita sa Kings Radio. May inkwentro naganap sa bahagi ng Alyusan, North Cotabato. Intervensyon isinagawa sa mga apektadong mamamayan. Alamin natin ang follow-up report ng balitang ito mula sa ating kasama si Edgar Cabaño. Gar, balita mo yan, Gar. Report. Agad na nagsagawa ng agarang intervensyon at dialogue ang tanggapan ni Alyusan Mayor Eduardo Cabaya at Member Parliament Kili Antaw matapos ng tensyon o engkwentro naganap kamakalawa sa bahagi ng Sitio Tubac, Barangay Pagangan, Alyusan, Cotabato. Sa nangyaring enkwentro, sumailalim sa verifikasyon ng barangay local government at nagsagawa ng data gathering sa mga apektadong pamilya. Sa report mula sa PNP, umaabot 126 na pamilya ang naging apektado. Kabilang na dito ang 72 pamilya sa Sitio 2, habang 12 pamilya naman ang mula sa Lugar Pagangan, 10 sa Sitio 6, 11 naman sa Dalingawin at isang pamilya galing sa Nalapaan. Naghati naman ang paunang tulong ang MDRRMO sa pamilya na nagsilikas upang magamit ng mga ito. Kahapon ay nagpaabot naman ang MDRRMO, katawang ang LGU at BLGU na mga food packs sa mga naapektuhan. Sa kasalukuyan ay nagkakaroon na ng mga inisyal na pag-uusap upang mapigilan ang paglala ng tensyon sa nasabing lugar. Nananatiling nakabantay naman ang pwersa ng militar at kapulisan sa nasabing lugar upang masiguro ang katahimikan at kaligtasan ng mga sibilyan. At yan ang report, Edgar Cabanyog para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang balita sa Kings Radio. Maraming salamat Edgar Cabanyog sa report na yan. Samantala mga kabayan, sa dagdag na balita, Comelec Midsayap handa na para sa filing of COCs ng ating mga kakandidato sa 2025 midterm elections. Alamin natin ang detalye sa report ng ating kasamang si Maricel Bayuna. Sel, report mo yan, Sel. Radio. 5 araw na lang bago ang filing ng Certificate of Candidacy o COC para sa mga tatakbong kandidato sa May 12, 2025 election, ay naglatag na ang mga paghahanda ang Municipal Comelec Office ng Midsayap. Ayon pa kay Municipal Election Officer Chito Aranilla na mas maigin ang mas nakahanda upang maiwasan ang delay o error sa panahon ng pagtatala ng mga tatakbong kandidato. Ang Municipal Comelec ay tatanggap ng mga COC mula sa tatakbong Mayor, Vice Mayor at Municipal Councilor. Pinalalahanan naman ng local Comelec sa mga gustong mag-file ng mga kanilang COC na maging maaga at yakin na susundin ang mga kaukulang dokumento na kinakailangan bago pumunta sa tanggapan ng Comelec para iwas ang pagkaantala. At yan ang report, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, isang daang batang Midsayapeños napagkaluban ng libreng corrective eyeglasses ng LGU Midsayap, Kamakalawa. Alamin natin ang detalye ng report na ito mula sa ating kasamang si Jose Edison Katulong. Sir, report mo, sir. Report. Sa ilalim ng programang Uplan Liwanag ng lokal na pamahalaan ng Midsayap, 100 batang Midsayapeño ang nabigyan ng libreng corrective eyeglasses Kamakalawa, September 24, 2024. Ang Uplan Liwanag ay isa sa mga programa ng LGU Midsayap na nagbibigay ng serbisyong pagkalusugan sa mga bata bilang patunay ng patuloy na pagsasumikap ng administrasyon ni Mayor Rolio Damasakdalan na tugunan ang mga pangunahing pangailangan ng komunidad. Labis na pasalamat ang ipinahayag ng mga
magulang ng mga batang benepisaryo sapagkat malaking tulong ito sa pag-aaral at pang-araw-araw na buhay ng kanilang mga anak. Dumalo at nagpahayag ng suporta sa programa si Vice Mayor Bibincio Dr. Tujamanpo Jr. kasama ang mga municipal councilors na sina Murata Mantil, Ayan Ostiki at Antonio Bayad Jr. Ang programang ito ay pinangasiwaan ng Municipal Health Office sa panguna ni Municipal Health Officer Rower Repolyo, katuwang si Optometrist Lai Zaidel Tizon. At yan ang report. Ako si Ed Katulong para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang Balita sa Kings Radio. Maraming salamat, Ed Katulong. Samantala mga kabayan, sa dagdag ng mga balita, mga loose firearms na isinuko na magkapatid na ayunan pasawiran, turnover kahapon sa CMO 6 Philippine Army dyan ho sa PC Hill, Cotabato City. Alamin natin ang follow-up report ng balitang ito mula kay Den Banudan. Den, report mo yan, Den. Kings Radio Report. Isinagawa kahapon sa headquarters ng 6th Civil Military Operation Battalion ng 6th ID Philippine Army, PCL Cotabato City, ang turnover ng loose firearms na isinugo sa pamagitan ng pagsisikap ng Ayunan Pasawiran Brothers na sina Dato Bimbo Pasawiran ng Mother Kalanganan, Datyu Edris Pasawiran ng Kalanganan 2 at Nur Hasim Pasawiran ng Barangay Bagwa 2. Ang naturang mga armas ay kinabibilangan 4 na M4 carbine, 5.56mm M16 E1 rifle at isang Iran rifle na isinuko sa mga tanggapang pambarangay na pinapunuan ng magkapatid na pasawiran na agad namang dinala ng magkapatid sa tanggapan ni CMO 6 ID Chief Lieutenant Colonel Rodin Orbon upang magawan ng formal na turnover. Sinaksihan ito ng mga media personalities ang turnover ng mga loose firearms na sinundan ng press conference upang mabigyan daan ang mga katanungan ng mga mamahayag kung sa papaanong paraan na isuko ang mga nabanggit na mga armas. Sinabi ni 6 ID CMO Chief Lieutenant Colonel Rodin Orbon na ang kanilang panawagan ay kanilang sinimulan noong buwan ng Enero dahil ito ay continue effort ng kanilang hanay kasabay ng pagbibigay linaw sa mga lumalabas na ulat na ginagawa lamang nila ito sa tuwing malapit na ang eleksyon. Sinabi naman ni Mother Kalanganan Barangay Captain Dato Bimbo Ayunan Pasawiran na ang pagsuko ng mga armas mula sa mga barangay na nasakupan nilang magkapatid ay bilang pagtugon sa panawagan ng pamalaan na matamo ang tunay na kapayapaan hindi lamang sa kanilang nasakupan kundi maging sa kabuang sakop ng BARM, Cotabato City at EOR ng 6 ID Philippine Army. Maigpit na nanawagan naman si Mother Kalanganan Barangay Chairman Dato Bimbo Ayunan Pasawiran sa mga kapwa kandidato sa nalalapit na halalan na tumulong sa pagsisikap ng pamalaan na mapasuko ang mga loose firearms upang makamit ng bawat isa ang tunay na kapayapaan sa darating na eleksyon. Tuloy pa rin namin hinikayat yung aming mga constituents, pati yung aming mga kalyadong mga barangay captain at hindi lang yung mga ibang barangay captain, yung tama ko kanina, pati na rin yung mga kapwa kong kakandidato sa 2025 na sana tugunan nila yung panawagan ng ating kasundaluan at ang ating kapulisan. Yan ang report, Din Banudan para sa Umagang Balita ng Kings Radio. Umagang Balita sa Kings Radio. Maraming salamat, Den Banudan. Samantala mga kabayan, sa dagdag na balita, mga face-to-face classes dyan sa mga tunghaan sa malapit sa Mount Kanglaon. Kinansila mga kabayan. Detalye ng balitang ito mula sa ating kasamang Dennis Baluntang mula dyan sa 102.5 Siato Negros Oriental. Umagang Balita sa Kings Radio. Gikan sila sa pipila ka mga eskwelahan ang face-to-face nga klase o ang mga estudyanteng nagsulop og face mask sa mga local government units nga nahimutang dool sa Mount Canlaon Negros Occidental tungod sa sulfurous nga baho nga gikan sa active volcano nunod sa pagsaka sa seismic activity niini sukad pa sa sayuni nga bulana. Kaniadto nga Miyerkules, -14 ka mga pampublikong tunghaan sa Bagos City, lakip ang 12 ka elementarya o 2 ka sekundarya ang mibalhin ngadto sa blended learning base sa listahan nga gihatag sa Department of Education. Si Bagos City School Division Superintendent Neri Ann Alibuyog mingon sa usa ka interview nga ang mga tinun-an gihatagan og modules sa pagtuon sa balay hangtod nga mabalik na sa normal ang klase.
Nanukad na lang diri sa Kings Radio Shato Negros Oriental, kini si Dennis Baluntang para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Kings Radio. Report.